Palihog, let's open our Bibles in Hebrews chapter 12, verse 5 to 11. Down the message this afternoon, assurance of salvation through chastisement. May igsoon, kung tinuod ka na luwas, kung di ka musimba, unahon ni mo yung negosyo, unahon ni mo yung trabaho, o naglakaw ka diha sa dili kabubuton sa Ginoo, musupa ka sa sugo sa Dios, kung tinuod yung kang luwas, dunay pagpanto nimo, bunalan ka sa Ginoo. Ako, sa dihang makasala ko sa Ginoo, ma-feel na ko ang conviction of the Holy Spirit. And that's one of the sign nga anak ta sa Ginoo. No, pero mingon kag luwas ka, nya palahubog lang yapon ka, adik-adik ka, di ka mo simba, palagsara ka mo simba, nya wag yoy pagpanton sa Ginoo sa imong kinabuhi. I'm doubt that you are a child of God. And every one of us naka-experience ta og latigo sa Ginoo sa diha nga mosupak ta sa kabubuton sa Ginoo. Hebrews chapter 12 verse number 5 akong basahon, and please read it while you are standing silently, but I'm going to read it loud. Hebrews 12:5, and you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If you endure such chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if you be without chastisement, whereof all are partakers, then are ye bastards, and not sons. Furthermore, we have had fathers, we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of the Spirit and live? For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of the holiness. Now no chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it yieldeth the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Let's pray. Lord, salamat sa imong pulong. I-bless ka ni Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Okay? Now the Bible taught us, nagtudlo ka na ito ang Biblia, na once you are saved forever. Sometimes ako makita ni sa Facebook, ingon sila nga dili daw ni sa Ginoo nga prinsipyo. No. Ang dili mo tuo nga dunay kasiguruhan sa kaluwasan mo nay dili wala sa Biblia, because the Bible, it's very clear, nagtudlo ka nato og kasiguruhan sa kaluwasan. Nganong ang tao dili makasiguro sa kaluwasan? Because they are not saved. And their doctrine of salvation sayop. Kang ilang kaluwasan pinaagi sa pagtuo og paghimo og maayo plus good works. Now, in that case, walay maluwas nato kung pagtuo og paghimog maayong buhat. Ngano man, dili ta kahimog yun, pildi ta sa mga usahay masayop ta. Kaya ang prinsipyo sa Ginoo, once nga masayop ka sa usa ka sugo, nalapas nimo ang tanan. Ang pangutanan nako, kinsa man ninyo wala sukad makasala, human siya naluwas. Diba? Makasasala tatanan. That's what the Bible says. Now, our salvation is not based on our good works, but it is based on what Jesus had done for us. Jesus died for us. Salvation become free because Jesus paid it. Ang atong kaluwasan, it is not free. It became free because somebody paid for it. It is the Lord Jesus Christ. Muna makaadto ta sa langit, kay dunay Diyos, si Jesus Christ, nagpakamatay siya, nagpaula siya sa hamili nga dugo, iyang gibayran ang atong tanang kasalanan. Kung ato siyang dawaton nga atong maluluwas, imong madawatan ang kinabuhing dayon. It's a free gift. You know what's free? Ang kanalang free daan. Balo na kita kung saan ang gift. Ang gift, dinin mo na bayran. Kung tagaan ka gift, kunya, pabayran, giilad ka na. Sa Cebu sa una, di ka sa Kulon, na may ngog, naku ihatag ni mo bay. Ihatag, inigdawat ni mo,
istoryahan dayon ka, bayaran nimo ang gasolina sa panel. Tiyaw mo na, dili na gift. If there's somebody who nga maghatag nimo gift, unya pabayar, mangayo siya bahay, bayad, giilad ka na. Dili na ilad na. Ang Ginoo di siya mangilad. Ang Ginoo naghatag siya nato kaluwasan. Ang kaluwasan nagihaptag sa Ginoo kompleto. No, walay kulang. Now, naningkamot ta og himog maayo dili aron ta maluwas. Naningkamot ta og himog maayo aron do na tay maayo nga testimonyo sa atong mga silingan, sa atong mga minahal sa kinabuhi, aron sila maluwas. Now, there is diferensyado na. If I'm going to work hard nga do na ko'y maayong buhat aron maluwas ko, wala ko maluwas ni ana because ang akong gisaligan is my good works, not the Lord Jesus Christ. Ang tinuod nga paagi sa kaluwatan, you must trust Jesus Christ that He's the only Savior na imuha, dili ang imong maayong buhat. Lahi nang naningkamot ka, aron ka maluwas, lahi po nang naningkamot ka, kairon maluwas ang ubang tao. Amen? Now, in 1976, gidawat na ko si Jesus Christ. That day, I became a child of God. No, nahimo kong anak sa Diyos. So, wa pa ko masave, grabe gyud kagubot sa akong kinabuhi. No, buluyagon kayo. Pero salamat ko sa Ginoo nga gidawat na ko si Jesus Christ nga akong maluluwas. How about you this afternoon? Are you saved? Ino mo na ba gidawat si Jesus Christ nga imong maluluwas? Mayroon ka, pastor, wala pa. Dapat imo siyang dawaton, imo siyang tawgon. Pasudlo nimo sa imong kinabuhi aron ka mahimong anak sa Dios. In John chapter 1 verse number 12, but as many as receive Him, the pronoun Him, it is represent to the Lord Jesus Christ. To them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Now, no one can enter heaven except you are a child of God, because we committed sin. We became a children of the devil. Sa diyang nakasalata, nahimutang kaaway sa Diyos, nahimutang anak sa yawa. No? Pero ang Diyos nahigugma nato, iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak. Aron ang tanan nga mosalig kaniya, no? Dili malaglag kung dili makabaton sa kinabuhing dayon. He gave His Son to die for us, and because Jesus' name, we can be reconciled to God. Mabalik ta diya sa Ginoo. If we put our trust and faith on Jesus Christ by accepting Him as your Lord and Savior, after we receive Him, ingon sa Biblia, nahimutang anak sa Diyos. Amen? You became a child of God. So, pagkanindot kayo ni Ana. Tungod kay nahimo kang anak sa Diyos, after we accept Him, ano saan ninyo gidawat si Jesus Christ? Ako, 1976, month of May. Di na ako madunduman ang exact date. How about you today? Are you sure? Imo bang nadumduman nimo, ahan mo gidawat si Jesus Christ? Unsa nga lugar? Unsa nga panahon? Ano saan mo gidawat si Jesus Christ? Ang akong driver sa Armenia, he always say, Pastor, ngano man yung dawaton si Kristo? Iko, brother, that's what the Bible says. You need to accept Christ. Say, yes, I believe Christ. Ingon sa Biblia, dapat ato siyang dawaton. So, iko, dili siguro nimo masabtan nganong dawaton yun si Christ, pero may gisulti sa Biblia. Aron ka mahimong anak sa Dios, dapat imo nang tumanon kay daghan ini kalibutan nga di ta kasabot, pero atong ginahimo. Kasabot mo anong naay sigkurok, naay magsiga ang suga. Na may kurinti, pastor. Ano manig na kurinti? Ma-explain ninyo na? Ang uban siguro, Brother Larry, ma-explain niya, ka-engineer man eh. Ang uban ninyo, Brother Canyido, wala din rin, no? Pero kita nga, udanay, wata ka-explain eh. Pero gagamit ng suga. Maka-explain mo anang gatas, nga nung puti na, nga ang baka brown, itom. O niya, ang iyang kikaon nga sagbot, green. O niya, ang gatas puti. Ma-explain niyo na. Hindi mo ka-explain niya na, pero mo inom mo gatas. Like that. Dapat di na natin sikot-sikito nga, dawaton man yun. Just obey the word of God and you will be saved. Amen? Kung dili ni mo na dawaton na, maorag yun ay kalaglagan sa imong kalag.
In John chapter 10, verse 27 to 29, my sheep hear my voice. If you are a child of God, itawag sa kakarnero sa Diyos. And the Bible says, and I know them. Kaila ang Ginoo nimo, kaya kang anak. And they follow me. That's one of the fruit that you are a child of God. You follow Christ. If you are truly saved, obey in water of baptism. The first step of following the Lord Jesus Christ, pagsunod sa tubig sa bautismo. And verse 28, and I gave unto them eternal life. It's very clear words. Nga gitagaan na ta sa Ginoo, kinabuhing dayon. And the Bible says, Jesus Christ said, and these shall never perish. Do you understand what the word never? Never ba? Naisalida sa unang never say, never again. Unsa man pag-translate na, ang binisaya na, mag-usab pa'y layog. Di na yun ba? Di na yun mo usab, kausa na lang. Lahi po na. No? And they shall never perish. Do you think ma-imperno pa ka? No, because that's what the Bible says. God is not lying to us. Jesus Christ, dili siya makako, ningon siya, they shall never perish. Kinsa man dili na ma-imperno pa ang mga karnero sa Diyos, ang mga katawan sa Diyos. Neither shall any man pluck down of my hand. Wala na bisan kinsa nga makakuha kanato gikan sa kamot sa Dios. Sometimes wingon taon niya, pastor, makabuhi ko sa Ginoo. Impierno niya ko. Diya ka na sayop, kay nagunahuna ka nga ikaw naghawid sa imong kaluwasan. The Bible says, neither shall any man pluck them out of my hand who hold our salvation. It is Jesus Christ. Amen? It is God. Siya mo'y naghawid. Dili kita. Kung kita'y maghawid na, makabuhi yun ta. And verse 29, my Father which gave me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Not only Jesus Christ who hold your salvation, it is also the Lord. It is the Lord Jesus Christ. Not only the Lord Jesus Christ, but also God the Father. Duha ang naghawid nato. Nya kabuhi pagita na. Kung si Jesus Christ lang ganing, doon na tayo assurance, ganin na tayo ma-impierno. How much more about God the Father who hold our salvation? Now, God called us His sheep, and it's our shepherd. And Jesus said, my sheep hear my voice, and they follow me. So, klaro kayo, kung tinuod ka anak sa Diyos, bunalan ni ka sa Ginoo, kung di ka musunod niya. Now, in Ephesians chapter 1, verse 13 to 14, ingon din ni, in whom also trusted after they have heard the word of truth, the gospel of our salvation, in whom also after ye believe. Pag humani mong dawat, pag humani mong tuo, o sinay tabo nimo, you are sealed with the Holy Spirit with promise. Gisilyuhan dayon ka. Gitatakan dayon ka. Being a pastor, I don't understand what is sealed. Kanang sealed, pwede na kanang product sa SLB, is-sealed na. Nganong is-sealed man, aron di na madaot og dali para dunay protection. Another meaning of sealed, ang among mangsilingan sa una, kaila si Jima Carteron. Kanang sealed, kanang malingan, mamalitay magkabaw to sa among kapitan, si Aurelio Aliman. Pag makapalit siyang kabaw, ikarga sa barko, ibaligya sa Manila. Sa di pa ikarga sa barko, silyuhan ang kabaw, ang baka. Usawa man pag silyo, doon na siya ay kanang puthaw nga sunugon. Murag wa ko malimot, duha A squared ang iyang ibutang. Sunugon to, pag magbaga na ang puthaw, ibutang sa sampot sa kabaw. Pag human, masunog man to, pintalan na yun. Di na to mawala ang pintal. So, A squared, Aurelio Aliman. Pag mag-abot dito sa kuan, sa barko, tanan nga mga kabaw, laig tag-iya, doon ay silyo. Ibutang to dito, maglayog sila, magdikay, magbulag-bulag sila. Paggawa sa Manila, di yun maangkon og lain. Why? Because of sealed. Kita gisilyuhan na ta.
Dugay pa ta kaabot sa langit, dugay pa ta mamatay. Murag kabaw, ikarga pa diya sa Usamis, padulong sa Manila. It needs 3 days. Pero pag abot dito, dili yun maangkon sa uban because of seal. Amen? Kita sad, humani mong dawat sa Ginoo, gisilyuhan ka. Bisa pag-asa ka padulong, mailan ka sa Ginoo, kana akong anak. Nya magbugoy-bugoy ka, wala gyud kay panalangin. Ang kinindot nga kinabuhi naa mag-alagad sa Ginoo. So, that's what the promise. Mo gisulti sa Bible, well, sealed with the Holy Spirit, which is the earnest of our inheritance until the redemption, purchased, possessed, unto the praise of glory. The word earnest, kinsa man niyo nagpatahi na. So, wala may uso patahi ko karon? Pati nga ba? No? Nakay, sa ganini, nakay maghatag kadaan. Kung palit kag property o kondo, doon na nakay gihatag nga kwarta para di na ihatag og lain. So kita, gipatingahan ang atong inheritance sa langit until the redemption or the purchased possession, until the praise of glory. Wala pa ta mamatay, pero until wato na ta sa himaya, ang ato nga inheritance sa langit dili na maangkon bisan kinsa. Because it is what the Bible says. So doon na tayo kasiguruhan sa atong kaluwasan. Okay? Every person who are truly believe and accept Jesus Christ, their Lord and Savior, has strong assurance of salvation. Kung if you are truly saved, pasalamat ka sa Ginoo nga atong kasiguruhan sa kaluwasan, sigurado, dili mawala nato. Kung makita mo sa Facebook nga dili daw na tinuod, sa yawa ng ila. Kay kaning atua, Biblia ni. Dili ni hunahuna sa taon siya, umanita magdawat sa Ginoo, patay na dayta, kay luwas na. Dili ko ni anak, kung tinuod ka nga luwas, dili ka mo patay, mabuutan ka, mausab ang imong kinabuhi. Sa una, sugarol ka, karon di na. Pastor, sugarol mangyapon ko, basta hindi ka luwas. Dawatag utro ang Ginoo. In 1 Peter chapter 1, verse 3 and 4, blessed be the God, the Father, and the Lord Jesus Christ, which according to His abundance mercy hath begotten us again unto lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible, undefiled, and faded away, reserved in heaven for you. Ang atong kaluwasan, no, dili mahugawan. Di mahugawan. Kay wa ni gatapot ang atong kaluwasan sa atong mayong binuhatan. Ang atong mayong binuhatan, walay labot sa atong kaluwasan. Because our own righteousness, atubangan sa Ginoo, di ni kapasar sa langit. But it is Christ's righteousness, when you accept Christ as your Lord and Savior, na impute nimo, na dawat nimo ang pagkamatarong ni Christ. So naisinsilyo diri ako nakita. Diri nahulog kinsa kani. Na parang kwarta ta ba ang Kristohanon. Kung wa pa ka maluwas, mura kag corona. This two side pero corona puro, di ka ma-save kay corona man. Pero kung naluwas na ka, ang usak ka side nimo walay sala. That's the life of Christ. Doon ay duha na klaseng pagkamatarong nato umanta maluwas. Atong pagkamatarong o pagkamatarong sa Dios nga atong nadawat. Ang atong iatubang sa Ginoo para kuan ba, pareha og Cohen ba, di ba? Corona og hari. No? Ang wala maluwas, puro corona. Walay pagkamatarong ni Christ. Now kita, nga naluwas na, idawat na ni Kristo, duha ang atong pagkamatarong. Our own righteousness and Christ's righteousness. Inikamatay na to, ang atong own righteousness, dili ni mo itong gamiton. It is the life of Christ nga atong nadawatan, mo na makasaka sa langit. Amen? Mo na wala masabti sa mga tao. Muna, ang atong pagkamatarong, ingon sa Bible, kaning atong inheritance, incorruptible, dili mahugawan, dili mulubad, reserved in heaven for you. That's very clear. And thank God, I have a mansion in heaven. I know, kung mamatay ko, I have an assurance that I'm going to heaven not because I'm a pastor, not because maayo kong binuhatan, wala kayo sala. No. Naluwas ko, pinaagi sa grasya. Amen? Pero maningkamot kong himog maayo, ang akong damgo nga mamatay ko, nga di ko mahulog sa tulay. Sa pastor, unsa man ang nahulog sa tulay? No, doon ay pari, nga tiguwang na.
Daga mo kumpisal. Ang ilang sala, Padre, pasaylo ako kay kuwang ko. Kaning, nakasala kong adultery. Suko ang pari nga tigulang. 90 anyos na gud siya. Yan siya kamo. Kada ninyo kumpisal dinhi. Adultery. Alis din ninyo na. Kung nakasala mo adultery, ina ninyo, Padre, nakasala ko, nahulog ko sa tulay. Ay, nabalhin man ang pare, kaya nagdaot. Wala na, batan-o na ang pare. Ang pare nga batan-o, no, makabalo. Unsa nang nahulog sa tulay? Pagkumpisal na. Ingon naman po, babaeng lalaki, Padre, pasaylo ako kay nahulog ko sa tulay. Wa man kabalo tong batan-on, unsa na nahulog sa tulay, sa anong sala ba na ninyo nahulog mo sa tulay? Pagmisa niya, naglingkod ang mayor, ingon siya. Kasagaran sa inyong gikumpisal, nahulog mo sa tulay. Dili man na sala ng mahulog sa tulay. Sala na sa mayor, nganong wa giayo ang tulay. Mayor, ayuhan ang tulay. Pero katawa ang mayor, kay kabalo mo sa unsa nahulog sa tulay sa ayaw katawa de mayor, kalimanan na imong asawa nagkumpisal, nahulog siya sa tulay. Mo na akong pagampo sa Ginoo. Ngaon tadi ko mahulog sa tulay. Ano man, bisag malangit man ko, pero ulaw daghan ang di maluwas. Nga nahulog ko sa tulay niya, ma-discourage po ng uban ninyo. Muna atong tanahon si Jesus Christ sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Now, after we got saved, no, because we believe and accept Jesus Christ, our Lord and Savior, kung wa pa mo magdawat ni Jesus Christ, wa pa mo pataasin yung kamot during sa service, during sa invitation, dawatan ninyo si Kristo karon nga inyong maluluwat. Now, dili na gyud ta pareha sa una, kundi anak na ta sa Ginoo. God became our Father, and He will chastise us when we disobey Him. Chastisement is a mark of being saved. Amen? Chastisement, usa ka na kailahanan nga luwas ka. Now, number one, chastisement of God is for His children only. Ang chastisement of God is for His children only. Ang bunal, para rana sa anak sa Diyos. Dili ka kabunal sa dili nimo anak. God will not chastise those who are not His. So sa atong gibasa diri in verse number 8, but without chastisement whereof all are partakers, then are ye bastards and not sons. Kung wa mo'y bunal, kung nakasala mo sa Ginoo, di mo bunalan, dili mo anak. It's very clear. Kung ang imong kinabuhi karon, nangurakot ka, dishonest ka, talagsara ka mo simba, imong di ka mo simba, kay unahon nimo ng kalibutan, I don't know what is the reason. Well, Christian, nakasala ka sa Ginoo niya na. Ug bunalan yung ka sa Ginoo. Siguro badlungon lang ka, pero kung di yung ka, makonbiktar ka, ma-worry ka, mag-guilty ka, pero kung di ka patuo, mura magginikanan ba, kasabaan sa, kadugayan di ka patuo, bunalan na yun. Para na sa iyang anak. So kung tinuod ka nga anak sa Diyos, bunalan ka. Ang Diyos di siya mubunal sa anak sa yawa. Muna kitang mga Kristuhano, ni siya, Pastor, nga nung lisod man tamo asinso, ang mga unbeliever, dali man tinuod na. Tinuod yun na. Kaya ang unbeliever, dili anak sa Diyos. Dili sila musimba, dili sila bunalan. Ilang unahon ang negosyo, wa may mabunan nila, mas sila anak sa Diyos. Sa mas maayo na lang, Pastor, nga anak ko siya, wa niya mamatay ka, imperno man na sila. Diba? Ang langit, labaw sa tanan, mo'y akong ipasalamatan sa Ginoo. Bahalag ako'y pinakapobre ni kalibutan na, basta langit ko. So, kung wa kay bunal karon, nagpakasala ka, di ka ngay malipay. Pero nakita nimo ang bunal sa Dios, malipay ka, Lord, anak kinay ko nimo. Sunda ang Ginoo kay kung musunod ka sa Dios, if God's favor in your side, mas dali ta mo asinso kaysa unbeliever. Pero di mo laban ang Ginoo nato, lisod gayud kayo. Nakita kong mga Christian businessman nawala ang ilang kabtangan because they are not following the Lord. But if you are going to follow the Lord, mas dali ta, matingala ang mga tao, nganong dali ra ta masinso because God is in our side, kay wa ta bunali sa Ginoo. Ang bunal sa Ginoo, makabankrupt na. Amen?
Usahay, doon na tayo mga di maayong nahitabo sa atong kinabo. Young people, remember this. Ayaw gipagunaw na. You have a bright future. Nindot ang imong kinabuhi. Kung dili ka mo sunod sa Ginoo. No, God will chastise you. So you need to pray and be faithful sa Ginoo. Obey God and God, He will bless you. Number 2, chastisement of God is an act of God's love. Ato makita diri sa chapter 12, Hebrews chapter 12, verse 6. For whom the Lord loveth, He chasteneth, and scourgeth every son whom He receiveth. No? In verse number 6. Now, yun diri nga, in verse number 5, and you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not the chastening of the Lord, nor faint the rebuke of him. Verse 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth. Ihigugma ta sa Ginoo. Dili gusto ang Dios nga malayo ta niya. Amen? Kung bunalan mo sa Ginoo, pasabot ni higugma gid ang Ginoo nato. It is God's desire that His children will be like Him, holy, living not in sin. If a son of God commits sin, he will not lose his salvation. But the fellowship with the Lord, he will lose. And the relationship is not our salvation. It's not based on our good works, but on the faith on Jesus Christ. Now, ako kung makasala ang akong mga anak, ako gyapon silang anak. Dili mawala ang akong pagkaanak, ang ilang pagkaanak nako, pero sometimes ako silang pantunon. Okay? Now, the chastisement of God is the sign that you are really the Son of God and you are truly saved. So di ta magpabadlong sa Ginoo. Kay kung mapabadlong ta, kita ra gyapon alaot, no? The true Christian will not receive chastisement when we disobey God. Kung dili ka tinuod nga Kristohanon, wala kay bunal. Hindi makaanak sa Ginoo. Now a father will chastise his son because he love him, and our Heavenly Father wants to correct us when we commit mistake. Ang Diyos gusto siya nga, ang imong kinabuhi maayo. Gusto sa Ginoo nga dili ka magkinabuhi sa sala. Kaya ang sala, mga igsoon ko sa Ginoo, mura tag ang atong kamot, gibutang na to sa stove. Kita mong stove, gibutang nimo imong kamot, then, kuha kayo, kanang nagsiga, sakit kaayo. And sometimes, ang atong unahon, when you commit sins against God, that's private. No, when you committed sins against God, it's not private. The whole family will suffer. Your son, your children, your wife, mag-antos, your husband. Una ang sala, palayo ta sa sala. Kaunak, bunalan ta sa Ginoo. Ug ang sala mo destroy sa atong kinabuhi. Ang sala mo pakaulaw kanato. So young people, Christian, ampo ta sa Ginoo, Lord, tagay ko grasya. Tagay ko kadaogan to run away from sin. Ang sala nindot kayo. When you commit sin, you have troubles, mawala ang imong kalinaw, kalipay, pangayog pasaylo sa Ginoo, balik sa Dios. And then number 3, chastisement will bring profits. Kaning bunal, magdala ni ginansya sa atong kinabuhi. Kung di tagubunalan sa Ginoo, masamot og kahiwi ang atong kinabuhi. In Hebrews 12:11, now that chastening for the present seemeth to be joyous, but grievous. Imong anak, imong bunalan, magnisi ba? Dili, oy. Muiyak siya. Nevertheless, afterward, ye yielded peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Kanang bunal, sakit na. Una, by the grace of God, Kristohanon, let's serve the Lord. Let's follow the Lord. Amen? And there is a good life in following the Lord. Na sa Ginoo ang nindot, hamugaway, malipayon nga kinabuhi. Kanya kung kita, dili ta mo sunod sa Ginoo. Pero kanang bunal, mudala na ginansya, kaya magtarong man ka. Di ko malimot sa una si GR Tapulan ng eskwela. Ingo, di ka eskwela, siya adili. Kapoy siya memorize sa iyang pinang memory verse. Kaya pa-memorize o mag-memory verse, hindi sulod sa klase. Ingo, ayaw lang pag-memorize.
Basahan lang kasi kwenta. Ako anak, di man ko mag-memorize ka, di man ko ikaw liwat gani ka nako, di ka memorize. Ikaw basahan lang. 30 lang niya kabasa, memorize na siya. Pero sa di ko miskwila, ikaw ayaw miskwila, di ko tita ka pugso na. Ikaw ang imong buhaton, kay di makamiskwila, mangandam ka. Kay ang imong trabaho, hard labor. Kaya wag ko kay eskwela. Practice ka daan. Sa unsay day akong trabaho pa, ikaw magbunglay ka ugma. Excited kay siya. Purong siya, dala siya, tagapadaan niya yung tubig o sa kagalon. Dito sa among atbang, bunglay siya. Abot niya sa kaur, pinmero niyang bunglay, blipay siya. Pag abot sa kauras siya, kapoy na yun. Ingon sa ingnan sa Gigi, ako ison, Gigi pa may kilala sa SLB, di pa si Ondo ang nag-manage siya. O niya, padayon kag bunglay, siya di ay, eskwila ko, kapoy di ay. Niya, di ka pantunon, wala ko sa pantunan, hantod ka ron, wala sa ka-eskwila. Ang anak bitaw ni Pastor Sudi, di igid mo eskwela, isog man kayo, wala niya pa eskwela. Karon, nakahuman nag-eskwela yung mga isuon. Si Pastor Sudi na po i-blame. Siya nga nung wako ninyo pugsag pa eskwela. Tanawa na. Wala kinala pantunon. Nga naman, kundi pantunon, ambot lang kung sa atong kinabuhi. Salamat na doon na tayo ginikanan nga mo panton nato. Kamo mga anak, salamat po sa inyong mga magpapa nga kasabaan mo. Kung di mo magtarog simba, kung magsuot mo short, di mo masuko, magbuot, magkala, magbuot, magkama. Salamat po na mo yung mga ginikanan ngayon ni Ana. They will remember, you will remember them kung wala na sila sa kinabuhi. When you are, tiguang na ka, madumdumani mo ang gisulti sa imong mga ginikanan. Nasakto dahil sila. So kung mama, di ko malimot na to. Pag di ko mo apel o camp, magdala to bunal, magdalag sa nina, o niya magdalag 2 pesos, balon ako. Ay, bag, dako sa nina dito, 2 pesos niya, bunal. Di ka mo sakay, bunalan ka. Asakay, magsakay ko sa jeep, padulos di pulog, dagko kay luha. Pero, mingaw ko sa akong mama, wa masayop din ang akong mama, bunalan ko. Niya ka mo, magsimog bagot mo sa inyong mama, nga pugson mo pasimba. Salamat ka mo. Doon na mo'y ginikanan, nagpanto niya kaingon anak sa nang Ginoo. No? And if you realize that you did something wrong, you committed sins against God, pag-exulti sa Ginoo, get right with God. Lord, pasaylo ako sa kong mga sala. Lord, tabangi ko. Kaya mga igsoon ko sa Ginoo, ato na yun ang kaayuhan na ginan nato kung muduol ta sa Ginoo. Okay? So, manindog ta palihog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, O God. Salamat, Ginoo, na ikaw nagmahal namo, na imuming giluwas, nakasiguro mi sa kaluwasan. Usa ka butang among pasalamatan, Ginoo, nga nakasiguro mi na kami, Lord, kung mamatay, anak mi sa langit tungod sa among pagtuo di mo, sa imong pagkamatay dito sa cross, nga amo kang gisaligan. Lord, wa ko masayod, dini sa among taliwala karon. Doon na ba'y mga tao nga wa pa masayib? Lord, ako nag-pray nga Holy Spirit mo convict sa ilang kasing-kasing na sila imo silang daw na sila Ginoo mo dawat kanimo. I pray, O God, the Holy Spirit will convict their hearts. I-bless ang among invitation. In Jesus' name I pray. Remain standing, no one is looking around while the piano will play very softly. Dagan ako nakita karon nga atong mga bisita, mga young people. Kung wa pa ka kasiguro kung mamatay ka, ang imong kalag padung sa langit, while the piano will play very softly. Nagka-pastor wa ko masiguro, wa pa ko kasiguro kung mamatay ko, apadulong ang akong kalag. Dura ka lugar ng imong padulngan, it is heaven or hell. Ang impierno sa kalugar sa kasakit. Kung wala kay Kristo, wa pa niyo madawat si Jesus Christ. Muadto ka sa linaw nga kalayo tungod kay makasasala ta. The Bible says, for all have sinned and come short of the glory of God. Ug ang silot sa sala mao ang kamatayon. Ikaduhang kamatayon mao ang impierno. Apan ang Dios nag-offer kanimo og kaluwasan, a gift of God. Nga gihimo ni Kristo dito sa cross. Maybe this afternoon, Pastor, I want to be saved. Dawaton ako si Kristo karon nga akong maluluwas. Ayaw kauwaw, ipataas lang imong kamot, mailan nga imo siyang dabaton. Why maglingi-lingi, Pastor? Gusto ko nga ma-save. Gusto na ko dawaton si Kristo nga akong maluluwas. Raise your right hand. Mailan nga imo siyang dawaton. Ayaw kauwaw. I will give you a chance to be saved.
Maybe the Holy Spirit is knocking the door of your heart. Why you will not accept Jesus? Taas lang imong tunga kamot. Ay kaulaw. Ano na ba? Ano na ba? Raise your right hand. Pastor, I want to be saved. Taas ang imong kamot. Taas ang imong kamot. Pastor, dawaton ako si Jesus Christ nga akong maluluwas. Okay? Kung wala, atong pasalamatan ng Ginoo. Maybe, ilawat na niyo ang Ginoo. Pero, gusto mo musunod sa tubig sa bautismo. Ayaw gulatang, abunalan ka sa Ginoo, kaya wa ka musunod sa Diyos. Bow your head and close your eyes. Mga Pastor Ray, please pray for me na makasunod ko sa tubig sa bautismo. Ipataas ang imong tunga kamot. Ando na ba? I will pray for you. I will pray for you. Ando na ba? Pastor, please pray for me. I will obey the water of baptism. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, sa imong kaayo, Ginoo, sa imong gugma kanamo. Salamat, Lord, sa imong pagkamatay dito sa cross. Ako nag-ampo, Ginoo, nga ikaw manalangin sa mata ko sa kanamo. Ikaw, Ginoo, mag-bless sa among pagbulag-bulag karon, mag-auban sa mata ko sa tanan akong ipangayo. In Jesus' name I pray. Amen. Daghang salamat.